Hi, kamusta kayo? Mike in Finland, nagbabalik tayo. Nandito tayo ngayon sa city, sa Helsinki City. Papunta tayo sa Malmi para ipakita ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ko dito sa Finland para kayo na rin makakapag-justify or sa tingin mo ninyo kaya yung trabaho dito sa Finland. At ngayong araw, samahan nyo ako papunta ron. Tara po! Oh, hi. Nandito tayo sa Malmi. Tapat lang 'yon ng train station, yung aking pinagtatrabuhan. Ito po 'yun, no, para po makita po ninyo kung ano po yung itsura ng pinagtatrabuhan ko. Tara po. Ayan po. Yan. Ayan po, hanggang doon. Yan po, 16th floor po 'yan. Yan po yung building na yan na ating nililinis. Meron po siyang 16 pong palapag. Ipapasok tayo sa loob para makita po ninyo kung ano po yung tinatrabaho ko everyday. Ito na po yung second area ko kasi yung first area ko is sa opisina. Para po malaman nyo kung kaya ba, mas mahirap ba sa iba o ito yung pinakamadali po. Tara po. Yan, ngayon nandito tayo ngayon sa loob. Siyempre, yung gagawin natin yung pag-prepare ng ating mga gamit para sa paglilinis. Siyempre, kung meron tayong carpet, siyempre meron tayong vacuum. And then yung ating bucket, siyempre yung ating lagayin tubig. And then yung ating mga mops. Yan, yung mops natin. Yung blue and then yung ating red towel. Yung red towel is automatic naman yan, pang CR. And then the blue sa mga surface, siyempre. And then, pasyal ko na kayo, ito po yung first floor natin. Kailangan nating i-vacuum yung carpet hanggang doon sa dulo. And then, meron pa doon sa dulo. At saka ito, kailangan nating alinisin yung bike section. Yan, hanggang doon yun sa dulo, may bike section. Doon. Hanggang doon yan. Tapos may CR pa. May mga CR. Lilinisin natin. Yan. Yan. Ito. Dito. Lilinis tayo hanggang dito. Lilinisin natin yung may mga carpet. Hanggang dun. Sa dulong-dulo. Yan. Yan ang dapat natin linisin dito sa first floor. Yan po. Pati po loob ng elevator, kailangan natin linisin. Yan, yung mga stainless na yan. Yung mga hawakan, lilinisin din po. At isa rin po ito, meron din po tayong sauna rito. Kailangan syempre malinis yung mga kanilang pang shower. And then yung mga sauna. Yan, dito po sila nagsasauna. Yan po, sauna nila. Kailangan yung kanilang mga inuupuan, malinis din po. Lahat pong yan. Surface, and then syempre yung ating floor, kailangan malinis din po. Minimap din po yan. At ito rin po, nililinis din po namin to. Ito po yung ating trabaho. Yung kanilang labahan po. Yan po, yung kanilang labahan. And then kailangan linisin mo rin yung kanilang sampayan. Dito, yung kanilang floor nila. And then yung sink na yun, lilinisin mo rin dapat yun. Yan po. Ito po yung kanilang labahan. Yan, hi. Nandito tayo ngayon sa 16th floor. Yan, 16th floor. Hanggang doon. Sa dulo na yun, imamap natin yan. Tapos, lahat ng floor. From 16th floor hanggang sa first floor, imamap natin. Siyempre, pupunta tayo dito po sa... Yan, yan po yung palabas. Dito sa ating... Yan. Palabas dito po sa ating hagdan naman po ito. Yan. Yung hagdan na yan. Yan, nakikita niyo po ba? Yan yung hagdan na yan. Pagkatapos po natin linisin ito, itong area na yan, maglilinis naman po tayo ng hagdan. Yan. Isa-isa po yan. O, baitang. Hanggang doon po yan sa first floor. Kailangan po natin linisin. Yun po yung ginagawa natin. Everyday po dito. Okay po? At balikan po kayo. Ayun na po yung aming na-discuss ko na po sa inyo lahat yung trabaho ko dito sa building na to, which is 16th floor, itong building na to.
Syempre, ako pa rin is, nung una, nahirapan ako, syempre. Saka napaka-short nung binigay sa aking oras dito, which is nasa 3 hours lang ata or 2.5 something. Ang kinaganda lang kasi sa supervisor ko and then sa company na pinagtatrabahoan ko ngayon, pag hindi mo kayang linisin at nag-extend ka ng oras, pwede ka sa kanilang magsabi na, Ma'am sir, hindi ko po kaya linisin sa ganitong oras, baka pwede pong mag-extend ako ng kalahating oras o 1 oras para po matapos ko po yung inyong pinapatrabaho dito sa area na to. Ganun kabait naman sila, hindi naman sila ganun kahigpit sa oras. Siyempre, mas maganda pa rin yung maglilinis ka ng pulido, yung wala kang makukuhang complaint. Kasi sa mga ganito kasing mga part of apartment kasi, mga ano yan eh, mga tenant dito kasi siyempre, pag marumi yung area, marumi yung hallway, marumi yung kanilang elevator, yung kanilang nilalabahan, syempre mako-complain tayo. Syempre especially yung mga CR din. Kailangan yung CR malilinis mo, and then the sauna. Ayun nga po. Kaya po ayun po yung everyday na aking tinatrabaho, which is yung pang-umaga ko kanina, madaling araw. Opisina yon, hindi ko na siya inyo na-i-vlog. Ito lang po yung na-i-vlog ko. Kasi maraming nag-request na mga kapwa nating Pilipino and then yung iba pa na nasa cross country. Gusto nilang malaman kung ano ba yung trabaho ng cleaner dito. Ayun yung trabaho namin, different area, iba-ibang area yun, iba-iba ring oras. Sa isa kong trabaho doon sa opisina, which is 2.5 lang din yun. 4 na palapag yung kasama din ng sauna. Kailangan malinis mo naman yun and then lilipat ka na naman dito, which is yun nga kanina. Galing ako ng city, and then lumipat ako dito sa Malmi para linisin naman itong buong apartment na to. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyong mga tanong, kung mahirap ba o hindi, sa una lang po mahirap, syempre. At yun, pagka nasanay ka na, and then nakikita mo na kung ano yung dapat mong diskarte sa paglilinis, saka syempre yung execution. Kailangan ma-execute mo din yung mga area na makakabisado mo kung alin na yung pinakamaruming area. Kaya mas dun ka mag-focus. And then syempre yung iba na hindi na hindi na narurumihan, syempre i-maintain mo lang, dilinisan mo lang din para syempre iwas ka ron sa complaint kasi syempre yun nga, pag wala kang complaint, maraming kang makukuhang trabaho. Saka syempre yung supervisor mo and then the company na pinagtatrabahuan mo, magkakaroon ka ng malaki yung tiwala sa'yo na bigyan ka ng another area. Kasi ganun eh. Marami kasi syempre sa mga iba nating mga kababayan, syempre siguro pagka natatamad-tamad na sila, kaya ang nangyayari syempre labanan pa rin ng quality ng trabaho mo. Syempre kailangan kumbaga sa atin kumbaga meron kang signature na trabaho, kumbaga yun yung tatandaan sa iyo ng supervisor mo, si ganito, magaling pala ganito. Kaya syempre mas isi-select ka nila, mas pipiliin ka nila kaysa sa iba. Kumbaga bibigyan nila ng trabaho, bibigyan ka nila ng oras, at saka yung mga area ipagkakatiwala sa iyo. Itong building na to, itong area na to nalilinis ko, bago nila tong kontrata, pinagkatiwala sa atin. Kaya ang aking diyan is maswerte pa rin ako dahil hindi ko nararanasan yung iba na mga Pilipino dito na nakakaranas maglinis ng parking, maglinis ng mga nasa daanan. Sila yung mga sa parking kasi, lalo na ngayon, winter time, napakadumi ng parking kasi naranasan ko yan. Naglinis ko ng parking. Although may gumagamit naman kami ng machine, ng pang vacuum and then pang brush. Yung malaking machine doon na pwede siyang sakyan. Para nga siyang, para talaga siyang sasakyan. Sinasakyan mo siya, talagang machine talaga na umaandar siya. Kaso nga lang, kailangan mong bugahan ng tubig yung parking kasi sobrang kapal ng snow na nandoon sa floor. Kaya napakahirap din nung part na yon na doon sila mga nagtatrabaho. Tapos yung mga nasa daanan, mahirap din na sila yung nagpapala mano-mano ng mga snow para may mga madaanan yung mga tenant, yung mga tao ron sa apartment, yung mga pedestrian, ganun. Ganun ang mga nagiging trabaho kasi yung iba kasing mga sasakyan na pangdakot ng snow, hindi naman nakakapasok dun sa mga makikipot na area. Kaya mano-manong pinapala yun ng mga kapwa nating Pilipino doon na nagtatrabaho. Maraming ganun dito na nagtatrabaho. Kaya masasabi ko pa rin na thank God pa rin ako dahil syempre hindi ganun kahirap yung nakuha kong trabaho dito sa Finland. Kahit na
palipat-lipat ng area. Kumbaga, tiyaga lang din. Sa umaga, nasa opisina ako, and then to sa hagdan, sa apartment, and then pagtapos ko dito ng 1:30, lipat naman ako dun sa ospital ko. Yun na yung second job ko for second company ko yun. Yun nga guys, yun, ipaliwanag ko na sa inyo kung ano yung mga trabaho namin dito sa Finland. At maraming salamat po sa lahat mo ng sumubaybay, and then sa lahat mo ng tumatangkilik, at pasensya na po kayo kung hindi ko po ako nakakapag-reply agad kasi nga po, yun nga po, pag-uwi ng bahay, konting relax ng onte, kain and then tulog, tapos kinabukasan, madaling araw gising na naman, pasok ulit. Yun lang ang nagiging buhay namin dito. Buhay ko pala. Tapos yan, Sabado Linggo, mas iniisip ko na lang na mag-rest kasi nga pagod. Yung iba nating kapang Pilipino, kailangan daw konting ano yun, yung tawag yan, unwind. Kaso hindi ko na magawa kasi nga mas gusto ko na lang mag-relax kasi talagang pagod din. Pero kailangan kasi meron tayong goal o meron tayong gustong marating. Kaya tayo nakapag-abroad dito sa Finland. Okay? Maraming salamat po at laging pinapaalala. Hindi ko yung mic. Put God first. Maraming salamat po. Thank you.